Hi guys, this is David from Fandom Diaries and I'm here with McCoy De Leon from Hashtags. Magkasama tayo mga team live with Curvy and Maclis dun sa Sa Magandang Buhay. As maganda ba? I was there, yeah. And when I posted yung video nyo, sabay ko pinapromote yung Curvy concert. Kasi magkaka-concert sila. Sobrang mabait na si CT po. Kasama ko sa hashtag po yun. Yan talaga, may mga concerts kayo together, no? Hindi, kasama po sa hashtag, Showtime. Parang close ko yan, si CT, mabait po yun. Supportahan yung Kirby. Kasi bago ko lang nakilala si Charles, pero vibe di matagal ko na rin sinusupport. And ang ginawa kong hashtag sa kanila, kaboom! Kasi parang ang tagal na nila dapat merong kasi opportunity. So talents pa lang nila. So ngayon, kakaboom na yung concert. And also for you, siya naman, parang ang may journey na kayo. Opo. Naging kayo na. Medyo nagkaroon ng malulungkot na bagay, things to be grateful for. Opo. Medyo na-hurt nga siya, di ba? Sabi niya kanina. And meron kasing Razorback na singer na jumped off ng Opo, di ba? And then tamang-tama, meron ka ding show on February 14 about depression. Ano yung, bawal mo sabihin yung title, alam ko, and bawal mo sabihin other stuff. But since you already went through the shooting and the character, ano yung natutunan mo about people going through depression dun sa character na play mo sa Feb 14? Actually po, hindi siya nag-focus sa depression. Kumbaga, nandun siya sa level ng mga ganun psycho, parang siguro meron ding basta mabigat. Mabigat Siya lang. yung Hindi siya na fo- happy-happy. parang hindi siya happy. Pero yun nga, yung habang ginagawa ko yung project na yun, di mo maiwasan talaga na afterward may mabigat pa din sa pakiramdam. Kaya advice ko lang siguro sa mga may pinagdaanan na gano'n. Lagi lang tingnan yung mga maganda ang nangyari. Alam kong mabigat problema, pero wala namang problema na hindi nasusolusyonan. At the same time, siguro di mabiglaan yan. Sabi ko nga, family at God nandyan para sa'yo. Kasi sila yung magkakatiwalaan mo, sila yung masabihan mo talaga na hindi ka idadaw. Kaya, kung wala man family, yun si God. Kung sino man nagpalaki sa'yo, kung sino man nandyan para sa'yo na nabuhay ka, nandyan sila. And believe din ako sa humility mo and apologizing to the family and the fans. Apo. I believe in second chances. So ang prayer ko sa'yo na eventually ma-redeem din yung mga mistakes and ma-accept ka ng lubos-lubusan in time. Time heals all wounds. Diba? Anong advice mo naman? Anong message mo naman sa solo fans mo, mga Makoy Team Live, sa fans ni Elise, at saka yung Maclis fans? Anong mga message mo sa kanila ngayon? Siguro unahin ko na po yung fans ni Elise. Kaya tuwing nakikita ko nga sila pag may mga ganap, sabi ko, alaga nyo si Elise, ganyan. Tapos pagka gano'n, nangiti lang ako sa kanila kasi ayoko paramdam sa kanila na may problema. Kasi actually, tapos na, wala na rin problema. Maging masaya na lahat ng tao na yung project. Natapos po na maayos, matiwasay. At syempre sa mga fans ko din, maraming salamat kasi alam kong alam din nila alam din nila kung ano talaga nangyayari. Kaya natutuwa ako sa kanila na naintindihan nila ako. Kaya sa akin sapat na yun na maintindihan nila ako at nandyan sila para sa akin. Thankful ako sa kanila. Sa mga Maclis yan, ito sabi nga namin, isang matinding sukli namin para sa inyo to, yung movie na to. Siguro tinapos namin din talaga dahil sa kanila. Kaya thankful kami na may mga nandyan pa. Yung nakakalimutan din kami, mga dati Maclis. Try nyo lang din panoorin ulit para bumalik sa kanila yung kung ano man yung Magandang alaala. nung nakapanood nila sa amin. Kaya yun para sa lahat ng maraming tao. And last question, yung kantang Memories, diba? Memories, like the corner of my mind, parang you will go, sometimes parang gusto mo balikan. Apo. Will you do it all over again? And even though with all the mistakes that happened, would you do it all over again with meeting Elise and all these problems that went through? Would it still be worth it na to go through everything that you went through again? Sabi ko, opo, para syempre pumayos kami. Kung babalikan ko yung kung paano okay pa kami ng mom niya, ng relationship namin with mom, ng mom ni Liz nga. Kasi after nun talaga, dun talaga nagka-problema na eh. Kaya siguro kung babalikan ko yung time na yun, mas more enough na siguro ako na may knowledge ako. Magiging enough ako na tingin sa akin, ganyan. Kaya, ayun, sabi ko nga din, bata pa kami, siguro ang hirap din
Ang hirap din magsalita or defend yung sarili ko kasi sa ganitong edad pa lang ako. Kaya sabi ko, sapat na siguro yung mga natutunan ko at mga natanggap kong salita sa family. Okay, pa-invite na lang sa movie niyo po. Yan po, sa mga tao po dyan, subukan niyo po panoorin, mga kapamilya, sa lahat-lahat po. Manood po sana kayo na Sakali Maging Tayo. At showing na po yan, nationwide, hatid po ng Black Sheep and directed by JP Habak. Promote na rin yung concert ni Kirby. Oo, sa January 25 po yun, di ba? January Skydome. 25 po yun sa Skydome, Curvy, and si #CK tsaka si Vibery. Sobrang bait ng dalawang yan at sobrang talented. Kaya sa mga may time, sana pumunta po kayo sa concert nila. Kaboom!